Kakapasok lang. Naku po, delikado to. Duterte, tinuluyan. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? PBBM bumaliktad, nasa ICC. DOJ matinding utos. Parang nag-iba ang ihip ng hangin dito sa pamagat na matutunghayan natin ngayon, no? Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay News PH. Ayan, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito po, nagbigay po ng briefing, no? Yung DOJ, dito po sa nag-prepare po ng legal briefer. Briefer in case ICC issues warrant versus Duterte others, no? Hindi ko po talaga maintindihan yung gobyerno bakit po i-brief yung Pangulo tungkol po dito sa mga posibleng option niya. May option pa. Ibig sabihin may tendensiya talaga na hindi tanggihan yung ICC request kung magkakaroon po ng warrant of arrest. At pag nakarating pa po tayo rito, Defense Secretary ay ang dami pong press con ngayon, no? Ito po yung lumalabag daw sa batas natin yung China sa pagbubulgar ng merong role, new model deal kung ICC. Nakakagulat to. Sabi ko, ha? Alam niyo po ilang ulit na nagsabi si Pangulong Marcos, no? Kasi alam niyo kasiraan to ni Pangulong Marcos, yung pabago-bago, yung actually wala pa naman sinasabi si Pangulong Marcos, pero nagmumukha po na babalentong na naman dahil sa mga pronouncement na ganito. Biruin niyo, sabi ng DOJ through sa kanilang spokesperson, the department is now preparing a legal briefer for the president which will describe to him yung mga options niya na available sa kanya in relations to any arrest warrant by the ICC. So binibigyan ng option ng ating Pangulo pero hindi pa naman nagsasalita yung Pangulo natin tungkol dyan. Di kaya ito yung nangyayaring investigasyon sa PIDEA leaks? Diba? Kumbaga syempre dito yung Pangulo natin is nadadawit. Diba? Yung pangalan niya diyan sa investigasyon sa Senado sa PIDEA leaks. So ang nangyayari ngayon is para bang gantihan na ba ito? 'Di ba? Parang ganoon eh. Kumbaga, yung pangulo ng Pilipinas ginaganyan niyo eh. Parang hindi na nga pinapapasok yung ICC dito tapos kayo ganyan kayo gusto niyo parang idiin ang pangulo ganto ganyan at idinadawit ang pangalan niya. No, doon sa mga pulburon-pulburon na 'yon. 'Di ba? Di kaya ganun 'yon na kayo naman, kayo may atraso kayo sa ICC kaya papapasukin naman namin yung ICC dito. Gusto naming ihain sa presidente 'to na pag-aralan niya para mabigyan ng passes yung ICC dito para makapasok. At syempre maimbestigahan o mahuli nila yung gusto nilang hulihin. Di kaya ganun yung nangyayari ngayon? Nako. So the briefer would be an objective statement or an analysis of the pros and cons of each option. Alam niyo po, una, insulto po yan sa presidente. Bibigyan niyo siya ng option. Kayo, DOJ ang magbibigay ng option sa presidente. Ang presidente po ang soul. Siya po ang kaisa-isang architect ng pakikipag-ugnayan po natin sa ibang bansa. Yan naman kasi ang hirap sa ibang alitap-tap talagang nakaikot. Diba parang mas marunong pa sila sa presidente. Pinapangunahan nila ang desisyon ng presidente. Diba? O ipagpalagay natin, parang gusto nila sigurong ibawi ang presidente sa nangyayari ngayon. Diyan sa investigasyong nangyayari ngayon. Pagpalagay na natin ganun. Na hindi naman pwedeng ganon-ganon na ikaw lang ang ginaganyan dito. Kailangan itong ICC papasukin natin para ang mga Duterte maganyan din. 'Di ba? Parang ganon yung nangyayari. Pero hindi naman nagsasalita yung presidente natin tungkol diyan. 'Di ba?
Parang wala pa. No here pa. No here. Oh. Pero yung mga alitap-tap, yun ang nagtutulak eh. Yun ang madalas makapagpahamak. Yun ang nagpapagulo ng usapan talaga eh. Yung mga alitap-tap na umiikot-ikot lagi. Bakit kayo ang magbibigay sa kanya ng briefer? Kayo ang magbibigay sa kanya ng legal briefer. Samantalang ang Pangulo ay meron siyang executive secretary na dating Supreme Court Justice. Di po ba? Sa akin, may insulto ko kung ako Pangulo eh. Bakit may announce na kayo nagbibigay ng briefer? Kayo magbibigay ng option. Walang option ng Pangulo. Yung sinabi niya na, yun na yun. Alam niyo po, pinalalabas niyo na yung Pangulo ng Pilipinas pabago-bago ng isip. Bakit niyo siya bibigyan ng mga option? Kasi talagang ganyan yan. Nagsalita na siya na hindi na pwede yung ICC dito. Talagang tinabla niya. No, wala na. Hindi na makakapasok. So, ang mangyayari ngayon, isinahainan nila yung Pangulo ng ganyan. So, kapag nagdesisyon na naman yung Pangulo na, sige, pag-aralan natin, papasukin natin yung ICC dito, syempre, ang masisira din ng pangalan dyan is yung Pangulo. Parang walang isang salita ang mangyayari nga naman. Kung babalik ba tayo sa ICC o hindi tayo babalik, kung tayo ba ay papahuli si Duterte o hindi papahuli? Buwan-buwan po ba nagbabago isip ng Pangulo? Hindi po ba sinabi niya na paulit-ulit hindi tayo makikipagtulungan sa ICC? Paulit-ulit yan. Ano na naman itong pinag-uusapan? Nagsalita lang si Trillanes? Nataranta na kayo lahat? Yun na nga eh. Yun nga yung point ko eh. Lakas naman ni Trillanes. Na nga si Pangulong Marcos na pabago-bago na isip. Pabago-bago na sinasabi. Tapos magko-comment kayo na bibigyan nyo ng mga pagpipilian. Bakit may pagpipilian? Hindi ba kayo naniniwala? Yung presidente pa yung dinidiktahan eh. No? Yun ang matindi ron eh. Mas malakas yung loob ng mga tao kaysa sa kanya. Diba? Parang sila yung gustong kumontrol sa presidente. Yung desisyon ng presidente, inaano nila, inuunahan nila. Yun ang nangyayari. Kaya lumala yung problema eh. Kaya tuloy si PBBM is nalagay ngayon sa alanganin. 'Di ba? Yung pangalan niya nasisira. Dahil saan? Hindi naman siya yung may gawa nun kung tutuusin. Pati yung away ng Duterte o yung hindi pagkakaunawaan ng Duterte at ng Marcos, hindi naman si PBBM ang may gawa, hindi naman si VP Sara ang may gawa niyan eh. Kundi yung mga alitap-tap na nakaikot sa kanila, sila yung nagsimula ng problema na yan kung tutuusin. Kasi ang problema, no, ang naging problema is masyadong tahimik yung dalawa. Si VP Sara at si PBBM. Nakikita natin si PBBM pangiti-ngiti lang, si VP Sara tahimik. Nagtatrabaho. So, yun yung parang sinasamantala ng mga alitap-tap. Diba? Kaya mas maganda pa nga, yung mga namumuno, mas maiingay na lang eh, para walang problema eh. Kung kailan tayo nakakita ng ganyan, yung pag-asa, no, VP Sara, PBB, nakakita tayo ng pag-asa, kaso nga lang, yung alitap-tap naman talaga ang sumisira dun sa pag-asang yon. Diba? Kundi dahil dyan sa mga alitap-tap na nabigyan ng pagkakataon na makapasok, wala sanang ganitong nangyayari. Kaso nakapasok, nandiyadyaan sila. O yan, yun ang naging problema. Kaya lumala ng lumala. Tayo ang kawawa, yung mga Pilipino. Yung tunay na problema na dapat nating harapin, hindi na natin nahaharap. Nauubos na lang yung panahon sa kakaganito. Kasuhan dito, kasuhan doon, dawitan dito, dawitan doon. 'Di ba? Kaya alam nyo, yung mga kalaban ng Marcos tsaka ng mga Duterte, tuwan-tuwa yan sigurado. 'Di ba tuwan-tuwa yan? Kasi once na bumagsak ang pangalan ng Duterte, once na bumagsak ang pangalan ng Marcos, sino ang mangingibabaw dyan? Sino ang papasok dyan? Siyempre, yung kalaban nila. Yung mga naiinis sa kanila. Kaya malamang yung mga kalaban nila sinasabi, hayaan nyo silang mag-rumble. Hayaan nyo silang magbirahan. Sila yung dating magkakakampi. Sila yung nag-aaway. Sino yung mga nagpapaaway sa kanila? Diba? Ang problema, nagpapasok kasi ng mga hindi naman kaalyado. Minsan kaalyado mo na, kamag-anak mo na, ganun pa yung ginagawa. Diba? Kaya nasira yung pag-asa ng bayan. Diba?
Nasira lahat ng pinapangarap ng mga tao. Nasira ang pag-asa na dapat na natatamo na ng mga tao ngayon. Wala sa sinabi ni Pangulong Marcos na hindi tayo bakit po hindi nyo maigalang yung Pangulo? Ganito po kasi yung pinalalabas nyo, no? Sa mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino na ang Pangulo ng Pilipinas anytime pwede siyang bumaliktad. Anytime pwede niyang baliktarin yung ganyan po bang gusto nyong marinig ng mga Pilipino? Hindi ako believe sa ganito na harap-harapan sinasabi ninyo na may pagpipilian yung Pangulo ng Pilipinas. Oh. Ayan, no? Ito sinabi, once the ICC warrant of arrest, if ever, are issued, then he will know kung ano yung legalities, yung mga options niya, and yung remedies din ni President. Hindi, no? Kayo pala nagsusulat ng pinamumukaban nyo sa buong Pilipinas na yung DOJ ang nagsusulat ng option, nagbibigay ng option sa Pangulo. Mali yun parang dinidiktahan kasi nila yung desisyon ng Pangulo Pinapangunahan Lagi na lang ganun, laging pinapangunahan. To be a policy which comes from the President, which again is all laid out for him in the briefer. Ginagawa kasi nilang parang walang isang salita yung Pangulo pag nagkataon. No, imbis na gawin nila na maging maayos yung tingin ng mga tao sa Pangulo na merong paninindigan. Ang ginagawa kasi ng mga alitap-tap is ganyan. 'Di ba? Pag nagbago yung desisyon, ganto, ganyan. Ano ba yung Pangulo natin? Babago-bago ng desisyon? 'di ba? Kaya may mag-iisip na ano to, ginagantihan ba ang mga Duterte? Sa tingin niyo pag napakulong yung mga Duterte, anong mangyayari? Maganda ba? Maganda ba yung mangyayari? Magkakagulo. 'Di ba? Sa tingin ba na ganun-ganun na lang ibibigay ng mga tao na sumusuporta sa mga Duterte ang mga Duterte? O kapag nagkagulo, anong mangyayari? Di yung presidente na naman ang maapektuhan din diyan. Kapag naapektuhan ng presidente, anong mangyayari? Gulo dito sa bansa natin. Lalong magkakaproblema. O baka naman mamaya kapag napakulong yung mga Duterte, siyempre, wala na yung mga Duterte, wala na yung mga ano. Napakulong na nila, nagtagumpay sila, naghaya-haya sila 'Di ba? O ano? Sa kanya na naman, tapos may magdadawit na naman sa pangalan ng Pangulo dyan sa mga PDEA leaks na yan, mga ganyan. Yung Pangulo naman lang tatrabahuhin, parang ganun, para matanggal sa posisyon. Sino na ngayon ang magtatagumpay? Kapag nawala ang Marcos, nawala ang Duterte. Dito ang tuwa yung mga taong nangangarap sa posisyon nila. 'Di ba? Ganun yung mangyayari ngayon. So sino ang kawawa? Tayong lahat. Tayong taong bayan. 'Di ba? Ewan ko po kung okay po na yan, no? Ang alam ko sa presidente, meron siyang mga legal advisors. Ang kanyang executive secretary ay dating Supreme Court Justice. Hindi ko po alam kung bakit po nangyari to. Simple lang naman kung ako po, maging firm lang yung Pangulo sa mga sinabi na niya. Kasi kami nga, nag-aakusa na kami. Opisyal na po pala, kinikilala na tayo na yung oposisyon. Yung mga tropa na ni Digong ang oposisyon kasi nagsama-sama na sila Ang hinihintay ko na lang sumama sa kanila nagsama-sama na po yung partido ni Martin, Lakas CMD, partido ni Pangulong Marcos, yung Partido Federal. Magsasama-sama na yan. Tinitignan ko lang yung pagsasama, kung sasama ba dyan yung partido nila Lenny. May partido pa ba sila Lenny? Yung Liberal Party. Kapag sumama yan, nako! Intriga talaga yan. Takin mo, nagkaroon na naman sila, nabuhay sila, nagkaroon na naman sila ng pwesto. Di tuwan-tuwa na naman sila. Ay nako, napapasukan kayo! Nako! Titignan natin. Para isahan na lang. Maganda nga yung one-on-one lang, Ito yung mga kandidato ni Tatay Digong, ito yung kandidato nyo para yung mga tao, wala nang pili-pili. Wholesale lang. Gusto nyo kay Digong, ito boto nyo. Gusto nyo kay Marcos, ito boto nyo. Sana ganun na lang ang labanan uli. One-on-one lang. Takan-taka talaga ako bakit tayo baliktad na baliktad. Ano ba meron sa ICC? Ngayon po, yung ICC ngayon
Tignan nyo po yung Diyos ko nangyayari. naman, wala namang karapatan kasi ang ICC dito eh. 'Di ba? Sa problemang 'yan. Kung merong problemang ganyan, sinasabi natin pwede naman lutasin dito 'yan. So bakit kailangan nilang yung ICC na 'yan para mapadali yung plano nila sa Duterte na mapakulong kapag kumilos ang ICC. Kasi dito sa Pilipinas tinitignan nila mabagal dito. Parang ganoon eh. Parang iniinsulto yung hustisya dito sa atin, parang ganoon. No, mabagal dito, hindi mapaparusahan yan. Paano pag mag-e-eleksyon na, magkakaroon na ng presidential election, baka manalo pa si BP Sara niyan, di kawawa tayo. Parang gusto nilang mangyari, minamadali ng minamadali. Ano po yung ICC ngayon sa Amerika? Ine-expose po ng Amerika na hindi mapagkakatiwalaan yung ICC na yan. Sana nga magsama-sama na sila para isa na lang, no? Magsama-sama na kayong lahat. Sa tuhog na. Tuwan-tuwa sila eh, no? Eto po, kanina po ini-interview siya, no? Ano yan eh? Kumbaga, ang ginawa nila ngayon, hindi umubra. Hinahabol po nila before mag-election eh. Magkaroon na sana ng chat-chat, di ba? Nawala po sila sa timeline nila. Okay. Nabisto. Ngayon po, wala sila sa timeline pagkatapos na eleksyon. Kaya po ang mga papasok sa kanilang kandidato sa pagkasenador, ito po importante ha. Bakit po dapat mag-solid tayo kay Tatay Digong Slate? Kasi po isa po sa qualification nitong alyansa ni Marcos at ni Martin ay yung pong bubuin nila, dapat yung mga senador na tatakbo ay pro-chacha. O, alam nyo na kung ano ibig sabihin ng pro-chacha. So, no? para madali nilang mapatupad. Kumbaga, sinabi dito na yung chachang yan is itutuloy nilang pagkatapos ng eleksyon. Parang ganun yung nangyari. Pag yun yung pinapaliwanag. At kapag nanalo yung mga senador nga doon sa kanila, is maaaring ang chacha ay matuloy na. Oh, naman. Kasi walang kapag-pagasang manalo eh. Sa 2028 eh. Kaya po, pag nanalo po yung maraming senador nila, kaya po yan yung danger. Hindi po naiisip yan ng mga gustong i-boycott si Bato eh. Numbers game po yan. No? Numbers game. Kaya po dapat iboto natin, ayaw man natin o hindi, yung mga kapartido ni Pangulong Duterte. Kasi numbers game yan. Okay. Pag yung mga nanalo pa yan, oo sa chacha yan, yari na tayo kung gusto nilang baguhin at mag-extend o kaya magkaroon ng pagpapalit ng parliamentary system na prime minister na. Kaya dito papasok ang salitang vote wisely. Mag-isip muna kayo ng 10 beses bago kayo bumoto. Isipin nyo muna yung mga kandidato doon sa balota, yung mga kandidato na lumalabas, nalalabas pala sa 2025 na mga senador. Kailangan mag-isip ka ng 10 beses bago mo sabihin, etong taong to ang iboboto ko. 'Di ba? Dapat ganun. Kaya hindi po dapat manalo yung mga yan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Kanino kayo? Doon sa slot ng mga Marcos o sa slot ng mga Duterte? Doon sa senatorial. Ayan, comment na kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.